Halos 3 buwan din kaming hindi nakapagsimba dito sa Kuwait dahil sa nangyari sa amo kong lalaki. Pero dito talaga ako matuwa sa amo kong babae kapag nasa mood yan siya. Joby, videohan mo ako. Joby, picturean mo ako sa harap, sa likod. Basta kapag nasa mood yan siya, ay mapuno yung cellphone ko ng pictures at saka video niya. Tapos ipasa ko sa WhatsApp. Masaya na siya na yan. Kasi remembrance din ba? Alam niyo naman. Mahilig din itong amo kong babae ng pictures at saka video. Nung dalaga pa siya, meron talaga siyang sariling kamera. Yung di-film ba? Yung may film. Yung ganun na kamera ba? Ito na nga, papunta na kami ng simbahan at nanibago ako sa paligid kasi parang sobrang linis. As in, sobrang linis talaga yung pakiramdam ko. Yung mga dahon ng mga halaman, sobrang green. Pati mga building, sobrang linis nila tingnan. As in, namangha talaga ako kasi alam niyo naman na 1.5 buwan kami nandoon sa Pakistan. At isang linggo na rin nung nakabalik kami dito sa Kuwait. Pero ito yung first time na nakalabas ako ng bahay. O diba? Sobrang kawawa ko talaga dito sa Kuwait, guys. Hindi ako makalabas-labas na sa bahay lang ako. Makalabas lang ako kapag magsimba kami. Tinanong ko yung mga amo ko kung nanibago ba sila sa paligid, bakit sobrang linis. Ay napansin din pala nila, sabi ni Madam, para daw hinugasan yung mga halaman ba, wala daw mga dumi yung mga dahon. At sabi ng amo kong lalaki ay inulan daw dito nung nandoon kami sa Pakistan, palagi daw umulan dito at yung malakas talaga daw na ulan ba. Yung ibang mga lugar bumaha nga daw nung time na yun. At mas lalo akong namangha dito sa church compound. Tingnan nyo naman yung mga halaman dito, puro green talaga. Dati, nako guys, puro yellow yan. Pero ngayon, sobrang ganda tingnan. Malalaki na yung mga halaman. Yung damo, puro green. At tingnan nyo mga punong kahoy, puro purple yung bulaklak. At saka sobrang laki na nila. Dati, sobrang liit lang niyan. Hay, naku, sobrang namangha talaga ako sa kulay. Kasi nasanay ako doon sa Pakistan ba na puro green yung makikita ko. At hanggang dito ba naman, puro green yung nakikita ko. At sobrang ganda talaga niya tingnan. Parang hindi desierto ang Kuwait, no? Diba sabi ko na 3 months kaming hindi nakapagsimba dito sa Kuwait. Kasi nung January 30, umuwi yung alaga ko doon sa Pakistan kasi magsimula na yung klase nila. Tapos pagkagaling namin sa airport at pag-uwi namin dito sa bahay, ayun na, nagtabingi na yung mukha ng amo kong lalaki, napansin niya ba. So sinugod namin siya sa hospital. At saka nung nandun na kami sa hospital, binigyan siya ng gamot. Tapos nandito lang siya sa bahay. Sobrang natakot kami noon kasi natabingi talaga yung mukha niya ba. Pero sabi ng doktor ay siguro mga 1 week lang daw ang ganun. Bell palsy daw ang tawag noon. Pagkatapos ng 1 week, medyo okay na yung mukha ng amo kong lalaki. Pero tabingi pa rin siya. At hanggang sa naabutan kami ng bakasyon nila at pupunta kami ng Pakistan, doon na siya naka-fully recover. At thank you Lord, naka-recover na talaga siya. Kaya umabot kami ng 3 buwan, hindi kami nakapagsimba dito dahil nagkasakit yung amo kong lalaki bago kami nagbakasyon doon sa Pakistan. Otherwise, kapag okay itong amo kong lalaki, kahit pang gabi, pang umaga yung trabaho niya, magsimba talaga kami kinagabihan. Ayaw niya umabsent sa pagsisimba. At pagkatapos namin nagsimba, pag-uwi namin dito sa bahay, bumili itong amo ko ng isda. Ulo lang yan, sobrang laki pero 175. Worth it din naman guys kasi sobrang laki talaga niya, hindi namin yan naubos. Tinawanan lang ako ng mga amo ko dahil alam nila na miss ko daw yung isda. Kaya binilhan nila ako ng isda. Thank you Lord sa mga mababait kong amo. At hanggang dito lang guys, thank you for watching. Bye bye, God bless everyone.